Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. My name is Sam, aka #Biyaherong Becky. At guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe na kayo para updated kayo sa lahat ng aking mga videos na i-upload sa aking channel. At ngayon guys, nung ating pag-uusapan, sisegue lang muna tayo. So, meron kasi tayong mga kababayan na gustong mangibang bansa mag-tour kaya lang nagkaroon sila ng agam-agam kung paano sila na hindi ma-offload kasi 'di ba, although marami na kayong mga napapanood na mga vloggers na nagsasabi kung ano ang mga do's and don'ts para kayo ay hindi ma-offload, iwas offload pagdating sa immigration. Pero this thing that I'm going to reveal based to guys sa aking personal experience kasi dalawang beses na ako guys umalis ng ibang bansa as a tourist So first time diretso na tayo guys sa ating topic. So that was 2022 So I went to Malaysia. So ang nakakaloka guys kasi at that time wala akong budget talaga. So, yung pera ko ay sapat lang. I mean, wala talaga akong extra money talaga dahil, alam mo yun, at that time, wala talaga akong So, ang kagandahan lang dahil mayroon akong kaibigang AFAM. So, eto na ang nangyari, So, yun, exempted ako nun kasi may AFAM ako. Pero kung wala kang AFAM guys, well, anyway, kahit mayroon kang AFAM o wala, so tinitingnan pa rin talaga ng immigration officer, kasi nung unang alis ko guys, ay talagang na-interrogate pa ako, na-hold ako. So, I was asked by the supervisor sa immigration. So, but then, so far, or luckily, nakaalis naman ako ng ibang bansa. So, nung pangalawang alis ko na guys, papuntang Thailand. So, pinaghandaan ko na talaga. Kaya itong masasabi ko para iwas kayo sa mga question, para hindi kayo maabala sa immigration dahil medyo mahigpit nga. So, ito guys, ang inyong mga dapat i-prepare. Let's talk muna about sa mga documents. So, ito ang mga kailangan ninyo guys, Kung kaya nyo, manghingi kayo ng bank statement, sa inyong bangko. Pero dahil ngayon naman high-tech na tayo, kahit online banking na lang, So chinek lang guys ng doon sa booth, tiningnan lang kung magkano laman ng pera ko. So I suggest sa Thailand for 1 week guys, at least meron kayong, or kahit sabihin natin mga 10 days, something like that or less. At least meron kayong 50,000 pesos, So yun na yung pinakapera nyo kasi dapat yung ticket nyo is round trip, Round trip ticket. Tapos, labas na dun guys, kailangan meron na kayong hotel na pinabook, Dito pa lang sa Pilipinas. So, yun guys. So, again, ang una, online banking nyo. At kung kayo ay mga maximum 10 days, dapat 50,000 ang laman ng bangko nyo. Pwede na yan. But, kung mas malaki pa, mas maganda, So, yan ang number 1. Pangalawa, kung kayo ay nagtatrabaho sa Pilipinas, mas maganda kasi hindi mag-iisip ang immigration officer na maghanap kayo doon ng employer. So, mas maganda guys, humingi kayo ng certificate of employment sa inyong employer. So, mas maganda yon. Okay? So, una, online banking. Pangalawa, certificate of employment. Pangatlo guys, round trip ticket. So, dapat, kaya kasi naniniguro ang immigration Bakit? Kasi kung ano mangyari sa inyo sa ibang bansa, sagutin kayo ng ating gobyerno. So, ayaw nilang mangyari yun, So, ganun yun guys. Dapat may round trip ticket kayo. And then, kung tutuloy naman kayo guys sa friend nyo, syempre hindi na kayo magpapabook ng hotel. Ihanda nyo lang ang inyong address doon sa pupuntahan nyo. At
make sure guys na talagang yung conversation nyo, kasi checkin sa akin, chinek talaga yung conversation namin nung kaibigan kong apam. Kaya kalusot naman ako nun, kasi syempre ang purpose ko talaga nun guys, maghanap ng trabaho pagdating doon. So binura ko, kasi sa WhatsApp naman kami nag-uusap. So pag may dinilit ka doon, hindi na doon makikita kung may na-delete kang message. So ganon. But syempre kung baka i-surprise check kayo ng immigration, so makikita daw ang conversation nyo na maghahanap ka pala ng trabaho, ay wag. No, dapat hindi yun lalabas sa conversation nyo. Hindi niya makita yon. So, ganon. Kung mayroon kayong tutuluyan na friend, kunin niyo yung address at kailangan kasi chine-check yun. So, kung wala, dapat mayroon kayong naka-book na hotel. Kasi sa ibang bansa guys, mayroon namang mumurahin na mga hotel, no? Sabihin natin mga 1,000 pesos per day, mayroon naman. Pero syempre, huwag ka na mag-expect na bonggang-bongga yun, no? So, lang yun. Simpleng lang. Parang motel type lang. Ganon. And then, paano kung na-hold kayo sa immigration? So, syempre, nakakaba yun guys, no? Like, yung first time ko noon, papuntang Malaysia, na-hold ako. So, may kaba konti, pero alam ko naman sa sarili ko na talagang legit yun, na tourist talaga ako, no? Tsaka may apam ako. Kaya, wala akong malaking hawak na pera noon, pero at least, di ba, hiningan ako ng credit card, wala akong credit card, no? At wala ring laman yung bangko ko that time. As in, cash money lang talaga, na konti lang. Kasi pagdating doon, yung kaibigan ko naman afam ang nag-promise na siya ng lahat ng gagastos. So, what if kung na-hold kayo sa immigration at in-interrogate kayo ng immigration officer? So, just be honest, straightforward, no? So, dapat, kung anong tanong, yun lang yung isasagot nyo, no? So, kasi, the more na marami kayong sasabihin, the more na paghihinalaan kayo. So, ganon. So, actually, matatalino ang mga nagtatrabaho sa immigration. Alam nila kung nagsisinungaling ka lang. So, wag kang magsinungaling, just tell them the truth na, kung naghahanap pa ng ibang trabaho pagdating doon, dapat practicein mo na yung sarili mo. Dapat wala kang kaba. Kasi once na magkaroon ka guys ng alam mo yun, mag-doubt sila sa'yo, talagang hindi ka makakalis, ma-offload ka talaga. So, sayang yung iyong ginastos. So, ganun guys, no? So, dapat tandaan, ito ang mga ipiprepare nyo. Online banking, kung walang bank statement na hawak, online banking, pwede na yun. Certificate of employment, round-trip ticket, and then, kung may tutuluyan kayong friend, okay, hanapan nila kayo ng conversation doon. Make sure na walang lalabas doon sa convo ninyo na maghanap kayo ng trabaho. Otherwise, offload kayo. Next, kung walang matutuluyan, dapat may hotel. At kung mayroon kayong kasama, mas maganda. Kasi pag may kasama kayo, ibig sabihin, magta-travel talaga kayo at mas makakatipid pa kayo ng jomasay or pamasahe. Tapos, maging honest lang kayo, no? So, yun lang guys. At sana mayroon kayong natutunan, no? Tandaan nyo lang yung mga sinabi ko at goods na kayo doon, wala kayong problema, no? So, good to go na kayo. Makakapag-travel na kayo. Thank you guys for watching. Bye!